Tuluyan na nga po na mas lumayo pa sa ating bansa yung minomonitor natin na bagyo at ito ay tinatawag natin na Severe Tropical Storm Tapa. Yung Tapa po yung international name niya at hindi po ito yung galing sa Pilipinas na Tapa. Ito po ay galing sa Malaysia na ang ibig sabihin ay malaking catfish doon sa kanilang bansa. Ibig sabihin parang hito po ito na mas malaki. At sa kasalukuyan, itong si Tropical Storm Tapa ay nasa 1,095 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon at wala itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Also, hindi po nakakaapekto sa ating bansa yung habagat, pero hindi ibig sabihin nito na wala na yung habagat. So yung habagat ay nandyan pa rin, pero hindi ito direktang nakakaapekto ngayon sa anumang parte ng ating bansa. Habagat season pa rin po ngayon, pero ang nakakaapekto sa atin ay yung easterlies. Ibig sabihin po niyan, yung hangin na galing sa Pacific Ocean, yung mas nakakaapekto sa ating bansa. Itong easterlies po ay nagdadala ng maalinsang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero nagdadala rin ito ng mga kaulapan, lalo na dito sa probinsya ng Quezon, sa Bicol Region, sa Eastern Visayas at ganun din dito sa Caraga Region. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mananatiling maaliwalas ang ating kalangitan. Ibig sabihin, mas mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero nandun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorm, usually sa hapon at sa gabi. And posible din early in the morning. So bakit nga po kaya during afternoon and evening mas mataas yung tsansa nitong mga localized thunderstorm? Ito ay dahil during daytime, dahil maritime country tayo, napapaligiran tayo ng katubigan, ibig sabihin, mataas yung moisture content natin sa atmosphere. At during daytime, kapag naaarawan yung kalupaan natin, dahil mainit yung hangin na yan, ay pupunta siya paakyat, papunta sa malamig na part ng atmosphere. Yung tinatawag po natin yon na updraft or evaporation. And then during daytime, tanghali, yung evaporation na yon, nagko-collect pa siya, naghihintay pa tayo na maging mature yon through condensation, ay mag-move po yung clouds na yon at nakadepende kung kailan siya magiging well-developed para mag-produce ng precipitation or ng mga pag-ulan. At usually, nagiging matured na yung kaulapan natin, convective clouds yung tawag natin, na magpaulan during afternoon and evening. Kaya mas tumataas yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi.